Sa gitna ng hindi pwede, doon kita minahal. Sa pagitan ng tama at ng bawal, hindi kita hiniling, pero ikaw ang dasal. Isang lihim na ayaw nang magpaalam. Ang init ng Maynila ay parang mantsa sa balat. Nakadikit, mahapdi, at mahirap tanggalin. Sa gitna ng makabagong mga gusali sa BGC, tumigil si Elea Santos sa harap ng isang boutique coffee shop. Brewin Thoughts ang pangalan. Tumingala siya, sinikap pigilan ang kabog ng dibdib. Na tila ba gusto nang lumabas sa kanyang lalamunan. Welcome sa ating mundo ng Pinoy Boy Love Stories. Mga kwentong puno ng kilig, kirot, sekreto, at tunay na pagmamahal. Dito, bawat kwento ay may buhay. Bawat karakter ay may puso. Bawat eksena, may emosyong tatamang diretso sa'yo. Kung mahilig ka sa mga BL na may halong drama at unexpected twist, nasa tamang lugar ka. Huwag mong kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang kwento. Mag-comment para malaman ko ang iyong reaksyon at ang iyong suggestion. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod na episode at bagong kwento. Huwag nyo rin kalimutang i-click yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga bagong stories. Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na to. 15 taon. Sa loob ng mga taong iyon, naging matagumpay siyang arkitekto sa Canada. May magandang karera, mga kaibigan, at ilang relasyon. Lahat babae. Tulad ng inaasahan ng mundo ng isang lalaking tulad niya. Pero sa bawat gabi na nag-iisa siya sa kanyang kondo, sa ilalim ng kakaibang lamig sa Canada, isang muka ang bumabalik-balik, si Joaquin Kino de la Cruz. At ngayon, sa loob ng kapihang iyon, nakaupo si Kino. Dumaan si Liha sa salamin. Nakita niya ang kanyang sarili. Nakasuot ng mamahaling polo. Maayos na gupit. Ang itsura ng isang taong kontrolado ang buhay. Tapos tumingin siya kay Kino. Nakaupo ito sa isang sulok. Nakatanaw sa labas. Nakasimpleng puting t-shirt na humahapdi sa kayumanggi niyang balat. At ang mga bisig puno ng mga litid at muscle mula sa pagiging site engineer ay nakapatong sa mesa. May maliit na peklat pa rin sa kilay mula sa aksidente nila noong high school sa bike. Parehong Kino, pero iba. Mas malapad na ang katawan, mas matipuno. May dating na hindi pang teenager, pero ang mga mata, iyon pa rin ang malalim, mainit na mga matang laging nakikita kay Aleha bilang isang tao, hindi bilang isang lihim. Ang tunog ng kampana sa pintuan ay nagpalingaw-ngaw. Lumingon si Kino at isang saglit, nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pag-iisa patungo sa isang paglitaw ng pagpainit ng buong kapehan. Liha, pare. Tumayo si Kino at lumapit. Pinuksan ang mga bisig. Ang yakap ay parang pagbalik sa bahay. Ang amoy ni Kino, pawis, sabon, at ang tiyak na pabango ng lupa pagkatapos ng ulan ay bumaha sa mga buto ni Liha. Ilang segundo lang silang nagyakap, mas mahaba sa karaniwan. Yakap ng magkaibigan. Naramdaman ni Liha ang tibay ng dibdib ni Kino, ang init ng pagpapainit sa kanyang polo. Ang tagal, pare. Bulong ni Kino sa kanyang tenga. Ang init ng hininga ay nakakakiliti sa balat ni Liha. Oo, ang tagal nga. Nanginginig na sagot ni Liha. Dahan-dahan siyang humiwalay.
Sinikap itago ang epekto ng pagdikit sa katawan nila. Umupo sila sa loob ng isang oras. Nagkikwentuhan sila tungkol sa mga karera, pamilya, buhay. Si Kino may asawa na, si Andrea, at isang anak na lalaki. Si Ileha, single pa rin. Bakit ba wala nagpatali sa'yo, pare? Ang gwapo-gwapo mo naman, tanong ni Kino. Iniinom ang kanyang iced coffee. Kumislap ang mga mata nito. Ang dating mapangasar na ekspresyon noong kabataan. Alam mo naman, busy sa trabaho. Pag-iwas ni Ileha. Ikaw, masaya ka ba? Kumambyo ang mukha ni Kino sa isang saglit. Oo naman. Medyo stress lang sa trabaho. At tumigil ito. Minsan, parang ang bigat ng lahat. Parang kailangan kong magpanggap na laging malakas. Napatigil si Ilia. Pwede mong sabihin sa akin, Kino, kahit na tumingin si Kino sa kanya. Ang titig ay tila kumakapa. Alam ko. Dahil walang pasok si Kino, kinabukasan, iminungkahi nito na magliwaliw sila. Itutur kita sa project site ko. Iba na ang Maynila, pare. Sumakay sila sa pickup truck ni Kino. Naka-shorts lamang ito. At sa bawat pag-ikot nila ng manubela, umuusli ang mga muscle ng bisig. Nakatitig si Ileha sa mga hita ni Kino. Matipuno, mabuhok, at mabilis siyang lumingon sa bintana. Ano? Namiss mo ba ang Pilipinas? Tanong ni Kino habang nagmamaniho. Oo, sagot ni Ileha. At iba pa. Dati kasi, parang wala kang sekreto sa akin. Ngayon, parang may tinatago ka eh. Diretsong sabi ni Kino. Nanuyo ang lalamunan ni Ileha. Lahat naman tayo ay may tinatagong sikreto, Kino. Tama ka. Tumawa ito. Pero may bahid ng pagkaintindi. Dumaan sila sa isang construction site na pinangangasiwaan ni Kino. Ang mga trabahador doon ay bumati sa kanya at nakita ni Ileha ang paggalang nila kay Kino. Isang leader na marunong makisama pero mahigpit sa pamantayan. Tingin mo, Ileha, biglang sabi ni Kino. Habang nakatayo sila sa isang walang laman na silid sa ikatlong palapag. Kung hindi ako nag-asawa ng maaga, ano kayang nangyari sa akin? Lumingon si Ileha sa kaibigan. Nakatitig ito sa malayo. Bakit mo naman naisip yun? Ewan, minsan, niisip ko kung ang mga desisyon ko ba sa buhay dahil sa gusto ko. O dahil sa inaasahan sa akin. Hinarap ni Kino si Ileha. Puti ka pa. Malaya ka. Nakapag-abroad ka. Nakapag-explore ka. Hindi lahat na nag-explore ay nasa labas, Kino. Marahang sagot ni Ileha. Minsan, ang pinakamahirap na paglalakbay ay nasa loob. Tumalikod si Kino at lumapit sa bintana. Alam mo, noong high school tayo, may mga pagkakataon na biglang bumagsak ang isang balde sa labas at naputo lang sandali. Nagabihan, nakayayaan silang mag-inuman sa isang rooftop bar na malapit. Dahan-dahan, umiinit ang katawan sa alak at sa presensya ng isa't isa. Lumabas ang mga tawanan,
Mga alaala. Naalala mo ba nung nahulog tayo sa ilog? Sa probinsya. Halakhak ni Kino. Medyo lasing na. Oo. At ikaw, hinila mo pa ako pababa. At ikaw naman, ang yabang mo kasi. Marunong kang lumangoy. Biglang hinawakan ni Kino ang braso ni Elia. Pero buti na lang at nandyan ka. Palagi kang nandyan. Natitig sila sa isa't isa. Ang init ng kamay ni Kino sa braso ni Elia ay parang apoy. Dahan-dahan, hinila ni Kino ang kamay ni Elia. Tiningnan ang palad nito. Ang lambot pa rin ng mga kamay mo, arkitekto. Samantalang akin, tingnan mo. Itinaas nito ang sariling kamay. Puno ng mga peklat at mga kalyo. Hinawakan ni Elia ang kamay ni Kino. Dahan-dahan, pinaglaruan ng mga daliri nito. Mas gusto ko kaya to. Mas totoo. Nanatili ang kanilang mga kamay sa pagkadikit. Ang paligid ay tila naglaho. Ang ingay ng bar. Ang trapiko sa ibaba. Lahat nawala. Tanging ang init ng balat sa balat ang nararamdaman ni Elia. Elia, bulong ni Kino. Biglang bumabaw ng cellphone ni Kino. Mingon ito at nakita ang pangalan. Andrea. Isang malalim na buntong hininga at binaba ang kamay ni Elia. Sandali lang, kailangan ko lang sagutin ito. Habang nasa tawag si Kino, nakatitig lang si Elia sa likod nito. Ang malapad na likod na nasa harapan niya ngayon, na yumuyo ko ngayon sa pagod at responsibilidad. At sa dibdib ni Elia, may kumirot, isang matinding sakit na alam niyang hindi dapat naroon. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Kino. Pare, uwi na ako. Si Andre, yung anak ko, may lagnat. O sige, syempre, samahan na kita. Sa parking lot, bago sumakay sa sasakyan, tumigil si Kino. Salamat sa araw na to, Elia. Parang nakalimutan ko ang mga problema ko ng ilang oras. Anytime, Kino. Biglang yumakap muli si Kino kay Elia. Mas mahigpit ngayon. Mas desperado. Ang mga kamay nito ay nakasiksik sa likod ni Elia. Halos itulak siya sa sasakyan. Miss na miss kita, pare. Bulong ni Kino. Ang mga labi nito ay halos dumampi sa tenga ni Elia. Nang hina ang tuhod ni Elia. Ang buong katawan nito ay nag-aalab. Dahan-dahan, inangat niya ang kanyang mga kamay at niyakap pabalik si Kino. Hinimas ang malapad nitong likod. Miss na miss rin kita, sagot ni Elia. At sa mga salitang iyon, may ibang kahulugan na kumakawala sa loob ng puso niya. Dahan-dahan, humiwalay si Kino. Pero ang mukha nito ay malapit na malapit kay Elia. Ang mga labi ay halos magdikit. Ang hininga nila ay magkahalo. Amoy alak at kape. At isang matinding tensyon na tila masisira ang mundo. Kino, panas ni Elia. Isang babala at isang pag-anyaya. Tumikhim si Kino at dahan-dahan itong humiwalay. May sakit sa mga mata nito. Isang paglaban. Isang pagkalito. Uwi na ako, sabi nito. At ito'y may bahid ng pait. Sumakay si Kino at umalis. Naiwan si Elia sa parking lot. Ang katawan ay nanginginig. Ang mga labi ay nangangarap sa init na muntik ng maranasan.
Sa apartment ni Iliha, nakatayo siya sa harap ng salamin. Sa kanyang temporaryong apartment, tinanggal niya ang polo at tiningnan ang kanyang sarili. May bakas pa ng yakap ni Kino. Isang maliit na marka sa kanyang balikat, kung saan masyadong mahigpit ang pagkakayakap nito. Dinampot niya ang kanyang cellphone. May text mula kay Kino. "Maayos naman ako nakauwi. Salamat ulit." Karugtong ang nakangiting emoji. Nakatitig si Iliha sa mensahe. Tapos, dahan-dahan, iniangat niya ang mga daliri at idinikit ang mga ito sa kanyang mga labi. Ang mga labing halos umalik kay Kino. Ano ang nangyayari? Bakit parang inaakit siya ng kaibigan niyang straight? O ang lahat ba ng ito ay gawa-gawa lamang ng kanyang matagal nang nagniningas na pagnanasa? Sa labas, bumuhos ang ulan. At sa loob ng apartment, nag-iisa si Iliha sa dilim. Hinaharana ng mga alaala ng init at mga halik na hindi pa nangyayari. Pero nararamdaman niya sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa pagbukas ng pinto, bumalik ang kahapon. Isang ngiti mo lang, kumuho ang panahon. May mga tanong na hindi dapat itanong, pero sa mata mo, may sagot na baon. 15 taon sa isang saglit lang, nawala ang distansya, bumigat ang kamay. Kung kaibigan lang ito, bakit ang dibdib ay parang may lihim na gustong sumigaw? Kung ang katahimikan ay marunong mong magsalita, matagal na nitong isinumbong ang nadarama. Sa gitna ng hindi pwede, doon kita minahal. Sa pagitan ng tama at ng bawal, hindi kita hiniling, pero ikaw ang dasal. Isang lihim na ayaw nang magpaalam. Sa bawat titig na may takot at pagnanasa, may apoy na pilit pinapatay ng tadhana. Kung kasalanan man ang mahalin ka, sa gitna ng hindi pwede, dito kita pipiliin pa. May singsing sa daliri, may pangalan sa buhay. May mundong binuo na hindi ako ang kasama, pero sa bawat katahimikan, ramdam ko pa rin ako ang alaala mong ayaw kalimutin. Sa bawat wag na pumipigil sa atin, may bahid ng paano kung na hindi maamin. Kung kaibigan lang ako, bakit ganito? Bakit ang distansya lalong lumalapit sa'yo? Kung ang tapang lang sana'y hindi huli, baka ngayon iba ang ating kwento't gabi. Sa gitna ng hindi pwede, doon kita minahal. Sa pagitan ng tama at ng bawal, hindi kita hiniling, pero ikaw ang dasal. Isang lihim na ayaw nang magpaalam. Sa bawat titig na may takot at pagnanasa, may apoy na pilit pinapatay ng tadhana. Kung kasalanan man ang mahalin ka, sa gitna ng hindi pwede, dito kita pipiliin pa. Kung may isang gabing wala ang mundo, walang mga tanong, walang pangako, baka sa dilim sa
pagitan ng ulan, doon tayo naging totoo kahit minsan. Hindi kita inagaw, hindi rin umaasa, pero bakit sa bawat paalam may sugat pa? Sa gitna ng hindi pwede, natuto akong mahalin kahit alam kong talo bago pa magsimula. Kung sakaling sa ibang buhay, sa tamang panahon ikaw ang pipiliin kong tahanan at direksyon. Hanggang doon na lang sa pagitan ng tingin, sa yakap na hindi tinuloy sa halik na bitin. Kung sakaling marinig mo ang kantang to, alam mo na ikaw pa rin to. Sa pagitan ng tahimik, doon kita minahal. At kahit hindi pwede, ikaw pa rin dahilan.